Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. So, update ko lang kayo tungkol sa aking vlog about dito sa pag-a-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong. So, ngayon guys, ako ay 2 months na. So, nakadalawang sahod na ako dito. And kasasahod ko lang nung 9 ako sumahod. Tuwing 9 ako nasahod. And yeah, share ko lang sa inyo yung mga experience ko and pause ako. Ayun. Medyo pause ako ng konti kasi may sipon ako. Kahapon ay Sunday, day off namin yun. Kaya lang, hindi kami nakapag-day off kasi malakas ang bagyo dito sa Hong Kong. Kapag ganong malakas yung bagyo, signal number 10 dito sa Hong Kong, hindi pinalalabas ang mga katulong. Kaya, nagda-day off kami pero nasa loob lang ng bahay. Nasa loob lang ng kwarto, hindi nagtatrabaho. Natutulog lang, ganyan. Tapos, pakakainin ka naman nila. Yan. Pero kung gusto mong kumain ng ibang ng gusto mo, pwede ka naman lumabas. Ayan, so kahapon lumabas ako kasi pinayagan naman akong lumabas para kumain ng dinner. So, ayan. So, nakaka-proud kasi nakatalawang buwan na tayo dito sa Hong Kong. At alam niyo naman na mahirap makakampante dito dahil ang kalaban natin ay terminate. Share ko lang sa inyo guys na hindi talaga dapat hindi ka dapat kampante dito kasi hindi mo alam kung ano yung iniisip ng amo mo. Tulad yung kasama ko sa pag-day off, ang saya-saya pa namin nagti-tiktok, nagsasayaw-sayaw pa kami doon. Tapos pagbalik niya, terminate siya ng amo niya. Terminate on the spot. Ayan, so yun yung ginatatakutan ng mga katulong dito sa sa Hong Kong dahil nga napakadali lang para sa mga amo na mag-terminate ng katulong. So, hindi naman niya sinabi kung ano yung eksaktong dahilan kung bakit siya na-terminate. Ang sinabi lang niya, kasi pinakita naman niya yung termination letter at ang nakalagay doon ay hindi na daw kailangan ng katulong. So, yun yung reason kung bakit siya terminate. Pero hindi tayo nakakasiguro kung ano yung mas malalim na dahilan para ma-terminate siya. So, para sa akin na napaproud ako sa sarili ko kasi nakadalawang buwan ako dito and lumalaban sa buhay. Ayan, as long as may sahod tayo buwan-buwan na 35,000. So, buong-buo mo yung makukuha, depende sa palitan, mga 35 plus kasi mababa yung palitan ngayon. So, yun, nakapagpadala ako sa Pilipinas ng 31,000. So, naiwan sa akin yung iba kasi pang day off ko, pambili ko ng pagkain ko, ganyan. Kasi dito sa Hong Kong, depende sa amo na matatapatan mo kung palibre ka nila sa almusal, ganyan, kung bigyan ka nila ng merienda. Pero dahil dito sa natapatan ko, hindi ako pa almusal. Ibig sabihin, meron namang almusal, kaya lang noodles, ganyan. So, bumibili ako ng tinapay para may almusal ako. Okay lang naman kasi kahit naman bawasin mo yung sahod mo, malaki pa rin yung sahod. Expected na yun kasi nung inide-demo kami or ino-orient kami sa agency, sabi sa agency, expect unexpected, and yun na nga, expect unexpected. So, doon pa lang, ini-train na kami or ano ba tawag doon? Parang binabalaan na kami na hindi pare-pareho ng amo, may mga ganito, may ganyan. So, as long as bibigyan ka ng sahod, as long as hindi ka nasasaktan, gawin mo yung best mo para matapos mo yung kontrata mo. At kung sakaling mapatapat ka sa amo na hindi sapat yung pagkain, pwede mo naman bawasan yung sahod mo kasi malaki naman yung sahod dito. Kaya, so yun yung ginagawa ko. So, binabawasan ko yung sahod ko or bumibili ako ng sarili kong pagkain para hindi ako magutom. Okay? So, dito sa Hong Kong guys, diskarte kung paano ka mabubusog o para hindi ka magutom. Ganyan. As long as meron kang pera. Ayan. So, kapag di ko bumibili ako ng pagkain, kung ano yung mga gusto kong bilhin, yung mga tinapay, ganyan, mga meriendahin, ganyan.
So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. Video papause ako kasi isipon nga ako. Kahapon, ayan. Malungkot ang day off kahapon kasi nandito lang sa kwarto. Pero okay naman kasi nanawa yung mata ko sa kakasilpon. Tapos, dahil nga may bagyo kahapon, ang mahal na binayaran namin sa taxi kasi yung isa kong kapitbahay dito, inaya niya akong lumabas. Kakain kami ng hapunan sa labas. Tapos, dahil nga may bagyo, walang biyahe ng bus. So, nung labas namin, sumabay kami dun sa amo niya kasi order ng pagkain sa labas. Kaya, sumabay kami. Tapos, nung pagbalik na, nag-taxi na lang kami kasi nga walang biyahe ng bus. So, inabot ng $60 yung aming taxi kasi medyo malayo. So, naghati kami dun sa bayad sa taxi. Ano kami, 27, 20, walang ano, parang ano lang, 50 plus lang yung parang 27 yata yung hatian namin. Kumain kami sa KFC. Ayan, doon kami naghapunan. Sa Jollibee sana kami kakain, kaso sarado yung Jollibee dahil nga may bagyo. Ayan. So, yun, nakaka-disappoint lang kasi nga yung day off namin ay tumapat pa yung bagyo. Tapos yung pag-a-announce nila ng signal number 10. Kaya naman yung mga transportation, walang biyahe, yung ibang mga shop, yung ibang mga restaurant ay sarado. Buti na lang yung McDonald's kahapon ay hindi sarado kasi maraming saradong mga restaurant kahapon dahil nga sa malakas yung bagyo daw, pero hindi naman malakas. Pangin-hangin lang ng konti, paulan-ulan lang ng konti dito. Ganyan. Ayan, so sa lahat ng nandito sa Hong Kong kahapon at day off nila, ayan, nagmukmuk lang sila sa kwarto, natulog, nag-cellphone, nag-video call, ganyan. Ako nag-video call din ako sa Pilipinas. So yun yung pagkakataon para makausap yung pamilya kapag day off. Kasi sa normal day, hindi naman ako nakakapag-cellphone. Ano lang, sa day off lang talaga. Tapos kahit pag ganitong tulugan na, hindi rin naman ako masyadong nakikipag-usap kasi yung tinatawagan ko sa Pilipinas, siyempre tulog na. Natatapos ako dito dahil walang pasok, mga alas 10 na. Pero nung may pasok, natatapos ako alas 9. Pero ngayong bakasyon ng mga estudyante, matagal sila matulog. Pero tanghali na din naman gumigising. Natutulog sila mga alas 10, alas 11. Pero gumigising sila minsan mag-alas 9 na. So, ganun lang din ako gigising. Kahit gising na ako, hindi ako lumalabas sa kwarto kasi ayoko na magising sila kasi baka magalit. Ganyan. Kasi sinabi naman sa akin na kapag gising na yung mga alaga ko, saka lang din ako gigising. Ayan. So, yun lang yung share ko sa inyo. So proud to myself dahil nakadalawang buwan na tayo dito and yeah, so far so good, lumalaban, fight para sa balan. So, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.